Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan para sa pagdi-deliver ng maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Bago ko ipagpatuloy ang aking paliwanag, nais ko munang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong bukas na isipan, sa inyong pasensya at sa pagtanggap ninyo sa mga impormasyong aking ibinabahagi. Alam kong hindi madali ang mga paksang ito. Mabibigat at mahirap tanggapin. Hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Pero mahalagang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Muli, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Pati na rin ang 97 billion pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget. Balikan natin kung paano ito nagsimula. Noong 2022, kakaupo ko pa lang bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo, at 1% para sa kanya. Doon po nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Sistema po ay ganito. Ang mga tao ni Henry Alcantara ay nakikipag-ugnayan sa mga tao ko na sina Paul Estrada at Mark Tiksay. Sila ang tumatanggap na pera mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa bahay ko sa Valle Verde, minsan naman sa BGC parking. Pagkatapos nilang makuha ang pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sereño para sa pagdi-deliver ng maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Una, sa North Forbes Park sa McKinley Drive at nang lumipat siya sa number 14 Nara Street, South Forbes Park. Gusto ko pong linawin, hindi ako nakikialam sa mismong proseso ng paghatid. Dumaan lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. At lahat ng ito mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. Umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker, kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon.
Grabe mga kababayan, ito na naman po yung panibagong video ni Congressman Saldico, no, na ipinalabas sa kanyang Facebook page. Ito nga po yung video kung saan talagang idinidiin ni Congressman Saldico itong si Martin Romualdez at si Pangulong Bongbong Marcos tungkol nga po dito sa mali-maletang pera, no. At nakakagulat, no, dahil dito po sa sinabi ni Congressman Saldico, nagde-demand itong si Martin Romualdez di umano ng 2 billion monthly. Grabe, buwan-buwan yan mga kababayan, 2 billion ang pinag-uusapan dyan At hati daw sila dyan netong si Pangulong Bongbong Marcos. So kung maaalala nyo mga kababayan, napakatagal po na buhat ng nalaman natin itong mga problema na to sa ating bansa na talagang ninanakawan po ang ating kaban, no? At ito nga pong paglabas ni Congressman Saldico ay hindi natin pwedeng ipagsawalang bahala dahil hindi kasi natin pwedeng sabihin na hindi credible itong taong to kasi unang-una sa lahat kung i-analyze natin, 3 taon po siyang naging chairman ng Committee on Appropriation, no? Sila po yung magkakabady nila former House Speaker Martin Romualdez. So, dito pa lang mga kababayan, alam niya na yung kanyang mga sinasabi. It's either ano yung kanyang rason kung bakit ginagawa niya itong mga bagay na to, kung bakit siya bumaligtad, no, at tila nilalaglag niya itong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. So hindi kasi natin pwedeng i-disregard na minsan siyang naging accessories, no, na isa din siya sa kabahagi kahit kasi i-deny niya na wala siyang natanggap na pera, wala siyang nakuha na pakinabangan, hindi natin pwedeng panghawakan yon dahil syempre statement niya to mga kababayan. At kaya nga ito nga yung gusto ko sana at mangyari na talagang pasumpaan niya itong kanyang mga sinasabi upang magkaroon talaga ng bigat. Kasi hanggat ganito lang yung sinasabi niya, puro allegation lang, hindi talaga natin na mapanghahawakan, di ba? Kumbaga, sa mata kasi ng batas mga kababayan, kinakailangan po talaga na ang hukuman yung magsasabing guilty yung tao. Kasi hanggat ganito lang yung ginagawa, puro allegation lang hindi natin pwedeng sabing guilty yung mga pinangalanan mong tao. Although alam na ng taong bayan kung sino yung mga mastermind, pero syempre nag-aabang lang yung mga yan, no? Nag-aabang lang tayo na pangalanan talaga kung sino talaga yung mga nasa likod nitong maanomalyang paggamit po dito sa pondo ng ating bansa. At kahapon nga mga kababayan ay nagsimula na nga po itong pagdakip sa mga personalidad na kasama doon sa mga ipapahuli, no, o nilabasan ng warrant of arrest. So sabi ni Bongbong Marcos ay 17 individuals daw ang mahuli bukod pa dito kay Saldico. So itong panibagong paglabas na naman na video ni Congressman Saldico ay isang bomba na naman to, no, na talagang parang ang dami-dami niyang bala, ang dami-dami niyang alam. At bakit hindi niya pa kasi inisa? Ito yung nakakainis lang mga kababayan at parang ginawa niya namang parang episode itong kanyang pag-amin sa taong bayan, no. So para sa akin kasi dapat inisa niya na lang tong video niya, nilabas niya, then after niyan dapat pinasumpaan niya yan kasi parang sa tingin ko parang pwede naman daw ata niyang pasumpaan according kay Prof. Malutikia na napanood ko yung interview niya kay Corina Sanchez ay pwede daw ata pumunta itong si Saldico sa embassy sa embassy ng Embahada ng Pilipinas at dun siya manumpa, no, ng kanyang mga statement. So kasi talagang malabo talaga na babalik dito sa Pilipinas si Saldico dahil alam mo naman yung buhay niya talagang napaka-risky na buhat nung siya ay lumantad, no, at nagpasabog ng mga aligasyon dito sa dalawang tao na si House Speaker Martin Romualdez at sa kanyang pinsan na si Pangulong Bongbong Marcos. Syempre sila ay nasa kapangyarihan according nga kay Saldico ay lahat ng makinarya ng gobyernong ito ay ginagamit para mapatahimik siya. So, dun sa part na yun, maiintindihan ko siya na talagang takot siya para sa kanyang pamilya, para sa kanyang sarili, sa kanyang buhay na nagsalita siya ngayon. Dahil talagang malaking pasabog to mga kababayan. Kahit sabihin mong aligasyon to, chismis, magkakaroon to ng bahid sa
pagkatao ng ating Pangulo at syempre dito sa House Speaker Martin Romualdez, lalo na mainit yung kanilang mga pangalan tapos ganito pa nagagatungan, talagang mahirap no na pagtakpan itong mga bagay na to. Kaya itong si Saldico siguro lumiliit na yung kanyang mundo no at siguro nahimasmasan siya sa kanyang mga ginawa at tila nakita niya siguro na siya ay pinagkakaisahan na no at iniwan na kumbaga sa ere. So dito na yung time na talagang magsasalita na talaga siya. Kasi kumbaga inisip niya siguro sa part na to ay hindi naman siya ang most guilty dito no. At kung kasama man siya sa most guilty, hindi lang naman siya ang nag-iisa. So bakit sa kanya lang lahat i-blame? Kumbaga ganito lang yung naiisip ko kumbaga sa part ni Martin ni Saldico no. At dito naman mga kababayan sa mga may warrant of arrest, magtataka kayo na bakit wala nga ang warrant of arrest laban dito kay Martin Romualdez no. At yan yung tinatanong pagka naglalabas sila ng mga report kagaya kay Pangulong Marcos na naglabas siya ng report, tinahanapan bakit hindi daw kasama si Martin Romualdez pati yung kanyang sarili no sa mga iimbestigahan o sa serbisyohan ng warrant of arrest. So, syempre, normal lang sa tao na mag-isip o magtanong talaga ng mga ganyang bagay kasi mahirap itong sitwasyon natin mga kababayan at hindi biro itong ginagawa po ni Saldico na i-disclose itong mga bagay na to na may mga nilalabas pa siyang mga papel. Ito actually, hindi to yung kabuuang video niya dahil medyo mahaba mga kababayan. Kumbaga, ito lang yung highlight lang muna natin na nakakawindang talaga, no? Biruin ninyo, 2 billion pesos buwan-buwan ang gustong ipadala na pera, no? Parang kumbaga remittance ang datingan, no? At hati sila ng Pangulong Bongbong Marcos. Pero ngayon makikita nyo, na taliwas ito sa mga sinasabi ni Martin Romualdez at ni Pangulong Bongbong Marcos no na sila talaga yung parang kala mo papakita ng katotohanan. Yung parang ang hirap mo ng paniwalaan kasi kung ano yung sinasabi nila ngayon ay taliwas dito sa sinasabi ni Saldico. Pero itong sinasabi ni Saldico, hindi naman natin pwedeng i-discredit to dahil sila yung mga nakasama. At kumbaga may mga datos din itong si Saldico no. At ang tanging hinihiling lang talaga natin i-verify niya, panotaryo niya para at least maging matibay itong kanyang aligasyon. Kagaya nung aligasyon ni Senadora Amy Marcos laban sa kanyang kapatid no na si Bongbong Marcos. Kasi itong mga bagay na to hindi natin kasi masasabi kung accusation ba to, allegation o ano to, parang testamento. Hindi natin masasabi yan hanggat hindi nila pinasusumpaan itong kanilang mga salaysay. At hindi natin mapapatunayan talaga na guilty itong mga tao na to hanggat walang matibay na ebidensya at napapatunayan ito sa hukuman. Kasi talagang mananatili po talaga silang inosente mga kababayan. Yan yung yan yung kumbaga ng batas, yung prinsipyo ng batas ay talagang inosente ka until proven guilty. So mga kababayan, itong ginagawa ni Mr. Saldico ay talagang lalo lang magdadagdag ng ingay dito sa ating bansa at dapat talaga masagot talaga ito ng palasyo. So again mga kababayan, hanggang dito na lang muna at abangan nyo yung susunod na update.